Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-25 kabanata ng Kronika at magbabahagi ng salita ay si Pastor Jason. Magandang umaga sa atin pong lahat na nakikinig on-site man o online at maging din po sa mga branch church pastors natin na narito. Maraming salamat din sa pagbabahagi ni Yohanes. Siya ay napakatotoo at nakita niya ang kanyang problema sa kanyang buhay. Napagtanto ko na marami pong mga tao ang hindi alam ang kanilang mga problema, nakikita nila ang issue sa ibang tao. Nauunawaan ang pagkakamali ng iba, ngunit hindi naunawaan ang sarili. Dito makikita natin ang tungkol kay Amazias. Siya ay binigyan ng isang pari na mag-aalaga at tutulong sa kanya. Tungkol kay Joash. Ngunit bandang huli ay pinapatay niya rin ang mga anak ng paring ito. Pinatay niya si Zecharias na anak ni Jehoiada. At matapos patayin ang anak ng paring ito, kanya ding mga anak ay namatay din. Ganitong hari na pinili ng Diyos, pinotektahan ng Diyos. Ngunit bandang huli ay lumayo din siya sa Panginoon. Ngunit ang kabutihan ng Diyos ay hindi nagbabago. Ngayon makikita natin na si Amazias ay narito. Kaya naman bibigyan po natin ito ng pamagat. Hindi lamang dapat sumunod ayon sa panlabas na itsura, bagkus ay sumunod ng buong puso. May mga pagkakataon na binibilang lamang po natin kung ano ang nakukuha natin o kaya ay nawawala sa atin. At sinusukat natin kung talaga bang karapat-dapat ang sumunod sa Diyos, ngunit naway pag-isipan po natin ito. Dito makikita natin ang istorya ni Amazias na pinipili lamang na sundin ang Diyos kung iyon ay resonable. Kumbaga sa buhay po natin na para bang sinusunod lamang natin ang Diyos kung mayroon tayong makukuha mula dito. Ngunit bandang huli ay may expose din ito. Iyon ang problema ni Amaziah. Unang bahagi, verse 1 to 4. Upang makasunod sa Diyos, dapat na maging totoo. Paano tinitingnan ng Diyos si Amaziah? Sa verse 2, naging galugod-galugod kay Yahweh ang kanyang mga ginawa, ngunit hindi niya ginawa mga ito ng buong puso. Ibig sabihin, kaya niyang gawin kung ano ang kalugod-lugod sa Diyos. Ibig sabihin, alam niya ang salita ng Diyos. Kaya niya itong sundin. Ginagawa niya kung ano ang tama sa harap ng Diyos. Nang siya'y naging hari, tinatag niya ang kaharian at pinatay ang mga lumaban sa kanyang ama, ngunit hindi lahat.
Dahil kanyang sinabi na mula sa aklat ni Moses, sinabi na hindi dapat parusahan ng kamatayan ang mga magulang dahil sa krimeng nagawa ng mga anak at ang anak naman sa krimeng ginawa ng mga gulang. Sa kanyang isip ay kaya niyang sumunod sa Diyos. Ngunit sa kanyang paglaki habang siya'y lumalaki ay lumalayo din siya sa kalooban ng Diyos. Kaya sa unang talata, siya ay gumagawa ng tama sa harap ng Diyos. Ngunit ang Diyos ay hindi natutuwa. Sa ikalawang bahagi, verse 5 hanggang verse 16. Ngayon, hindi ko alam kung ano iniisip ni Amaziah. Parang gusto niya lamang magsimula ng gulo. Ang una niyang ginawa ay ang bilang ng kanyang mga kawal. Na bago siya makipagdigma, dapat niya munang malaman kung ilang kawal ang mayroon siya. Mayroon po siyang 300,000 tao. Mukhang sapat na, ngunit hindi naman ganun kasapat. Kaya naman kumuha pa siya ng 100,000 mga tao mula sa Israel at ngayon ay mayroon na siyang 400,000 katao. Pagkatapos handa na siyang lumaban sa Edom hanggang sa mayroong propeta na lumapit sa kanya. At sabi ng propeta sa kanya na huwag niyang isasama ang hukbo ng Israel sa pagsalakay. Kung tutusin, susundin po natin ng Diyos ayon sa kanyang kalooban, kung mayroong propetang nangungusap sa atin, at gawin lamang kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit meron po siyang katanungan. Mayroon akong mga dilustay na pera, anong dapat kong gawin? Ito ay nagpapakita lamang na sa pagsunod nga ni Amaziah, ginagawa niya lamang ito ayon sa kanyang nais at hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil dito iniisip niya pa rin ang kanyang pera. Ang kanya pa rin iniisip ay kung meron ba siyang makukuha. Sabi dito ng propeta, higit pa riyan ang may bibigay sa inyo ni Yahweh. Tapos sa verse 7, lumakas ang loob ni Amaziah at sumalakay sila sa libis ng libis. At mayroon siyang 10,000 mga kawal ng Edom ang kanilang napantay. Ang Edom ay nakalayo na po sa Judah sa panahon na iyon. Ang lolo ni Amaziah ang siyang lumaban sa mga taga-Edom at nakatalo sa kanila noon. Maging naman si David ay nakipaglaban sa mga Edomita, ngunit hindi niya ito pinagyabang. Kung gusto mong makipagdigmaan, syempre ang gusto mo ay ang manalo. Ngunit para kay Amaziah,
sa kanyang pagkakaroon ng katagumpayan sa digmaan ay mayroon pa ring hindi magandang kinalabasan dahil tingin niya sa kanyang sarili ay napakagaling. Dito ay may mga reklamo ng taga-Edo, ang mga lupon mula sa Israel na para bang sinisisi si Amazayas na kung sila ay hindi niya nire-respeto. Sa kanilang pakikipaglaban sila ay naghahanda at nakapatay ng 3,000 mga katao mula sa Juda. Sa isang banda, si Amaziah, napagtagumpayan niya ang laban sa Edom at para na din siyang kasing galing ni David. Ngunit sa isang banda, sila naman ay sinalakay ng mga taga-Ephraim. Mayroong oportunidad upang maghiganti, sabi sa verse 17, si Amazias na hari ng Juda ay nakipagpulong sa kanyang mga tagapayo. Nagpadala siya ng mensahe kay Joas na hari ng Israel na anak ni Joas at apo ni Jehu. Hinamon niya ng laban. Nais ni Amaziah na magkaroon ng makipaglaban. Ngunit bakit? Marahil dahil sa ginawa ng Israel sa Juda. Ito ay hindi bahagi ng propesiya ng propeta. Noong una, si Amaziah ay nakipaglaban din dahil sa gusto niya lang, ngunit hindi dahil sa kalooban ito ng Diyos. Kaya naman nakipag-usap sa kanya ang hari at sinasabi sa kanya na mabuhay lamang ng may kapayapaan. Kaya naman siya ay nakipaglaban sa mga taga-Israel at siya ay natalo din. At ang dahilan kung bakit siya natalo ay nasa verse 24.
Sinamsam niya ang lahat ng ginto at pilak at mga kagamitan sa templo ng Diyos na nasa pag-iingat ng mga anak ni Obed-Edom. Sinamsam niya ang mga kayamanan sa palasyo at nagdala pa siya sa Samaria ng mga bihag. Sa ating pagsunod sa Diyos, kung mayroon lamang tayong iisang Diyos, sa ating pagsunod sa Kanya, dapat po tayong gawin ito ng buong puso at hindi sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit kung marami po tayo mga Diyos-Diyosan, hindi po tayo makapag-focus lalo na sa pagsunod sa Diyos. Ang pagsunod sa Diyos ay mainam. At kung may marami ka ring pera, ay mas maganda pa. Kung kaya mong sumunod sa Diyos, tapos mayroon kang maraming pera, maganda din naman. Ang pagsunod sa Diyos ay maganda, ngunit kung mayroon kang kayamanan, ari-arian, maganda din. At kaya kung ikaw ay may pera, may kayamanan, may ari-arian, pagkatapos ay sumusunod sa Diyos, napakaganda nun. Hindi ko po sinasabi na dapat ay wala tayong kayamanan o ari-arian para makasunod sa Diyos. Hindi po, dahil alam ng Diyos ang bawat nating pangangailangan, alam ng Diyos ang bawat nating nais. Ngunit kung susunod tayo sa Diyos at gusto natin ang lahat, maaring sa umpisa ay kaya po nating isuko ang maliliit na bagay. Ngunit kalaunan ay masasabi natin o mapag-iisipan natin na mas maganda ang magkaroon ng kayamanan. Kaya naman ang pagsubok o kaya'y pain ay palaki ng palaki. Kaya naman nagkakalkula tayo kung ano ang ating nakukuhang benepisyo at ano naman ang nawawala sa atin. At sa ganitong sitwasyon ni Amazias, siya ay humarap sa isang desisyon na dapat niyang gawin. Ang mga nasa Edom ay maraming mga Diyos-Diyosan, 10,000 mga Diyos-Diyosan. Kaya naman dahil hindi siya tapat sa Diyos, ay hindi rin siya tapat sa pagsunod at mabilis na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya naman mayroong propeta na may propeta na humarap sa kanya. Iyon ang problema na mayroon si Amazias, hindi buong puso ang kanyang pagsunod sa Diyos. Bakit hindi niya magawang sumunod ng buong puso? Sa ating pagsunod sa Diyos, sa ating pakikinig sa kung anong sasabihin ng propeta, dapat po tayong sumunod. Darating ang pagkakataon ng banal na Espiritu ay mangungusap sa atin at alam po natin na ang Diyos ang Panginoon ng ating buhay. Ngunit kung tayo ay sasamba sa mga Diyos-Diyosan, ang sarili po natin ang ginagawa nating Diyos na sinusunod lamang ang ating nais. At sa mga Diyos-Diyosan na ito, para po tayong gumagawa ng exchange o kaya trade. Na para bang kung tayo ay matagumpay sa kung anong ang ating hinihingi, ay handa din po tayong magsuko. Ito ay parang trade. Na kung hindi gagawin ng mga Diyos-Diyosan, hindi magagawa ng mga Diyos-Diyosan ang nais natin, mabilis lamang natin itong masirain. Ito ay sikat po sa Taiwan. Pagdating sa loto, madami mga tao ang pumupunta sa mga templo upang maghandog. Pagkatapos ay bibili ng loto, pagkatapos ay matatalo. At kapag sila ay nabigo, babalik sila sa mga templo at
tatanggalin ang ulo ng mga Diyos-Diyosan na yon. Kaya naman dumating sa pagkakataon na napakaraming mga ulo ng mga Diyos-Diyosang ito ang nakakalat sa Taiwan. Ito ang tipikal na kaisipan pagdating sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, na kung ikaw ay mabuti sa akin, magiging mabuti din ang aking pagtungo sa iyo. Ngunit kung hindi, ikaw ay aking tatanggalin. Kaya naman, kung mayroon ka mga Diyos-Diyosan, ang sarili mo ang gagawin mong hari. Ngunit kung ang Panginoon ang iyong magiging Diyos, ikaw ay mas magiging tapat sa Kanya. Naroon ang laging pagpapalit. Pinipili kung alin ang susundin. Naniniwala ako na si Amaziah, ganito po ang kanyang pananampalataya nung umpisa. Wala siyang ibang magawa, kaya sinunod niya lamang ang Diyos. Ngunit hanggang umpisa lamang. Dahil kalaunan, nang mayroon na siyang ibang mga pagpipilian ng mga Diyos-Diyosan, siguro marahil ay susubukan ko ang idolong ito. At nang ang kanyang puso ay hindi naging tapat, kalaunan din ay lumabas ito. Kung mapapansin natin, maging ang hari ng Israel ay nagsabi sa kanya na huwag siyang pakipaglaban. Ngunit siya lamang ay sumumbat na, bakit mo ako tinuturuan? Ikaw mismo ay wala kang Diyos. At bandang huli ay nangyari nga ang hindi nga naging maganda ang kanyang kinahihinatnan. Iyon ay dahil sa kanyang pagsamba ng maraming mga Diyos-Diyosan. Siya ay para bang sumasamba sa isang Diyos, ngunit ito ay isang Diyos-Diyosan lamang. Verse 23. Ngunit nabihag ni Haring Joas si Haring Amaziah at dinala ito sa Jerusalem. Winasak ni Joas ang pader ng lungsod mula sa pintuang Ephraim hanggang sa pintuan sa sulok, mga 180 metro ang haba. Sinamsam niya ang lahat ng ginto at pilak at mga kagamitan sa templo ng Diyos na nasa pag-iingat ng mga anak ni Obed-Edom. Sinamsam din niya mga kayamanan sa palasyo at nagdala pa siya sa Samaria ng mga bihag. Mayroon pong dalawang bagay na dapat nating makita rito. Una ay ang lokasyon ng digmaan. Yun ay sa Bet-Semes. Verse 21. At sa parehong lugar na yon, doon po nadakip si Amaziah. At ang lahat ng mga kagamitan sa templo ay nakuha rin. Kaya naman ng mga taga-Syria ay nandoon nang kinuha ang mga nasa templo,
Muli ang lahat ay nakuha. At ito ang ikalawang pagkakataon na sila ay nakuhanan ng kayamanan. Ang lahat ng mga ginto at pilak sa palasyo ay nakuha rin. At ang haligi ay nasira din. Dahil kung tutusin, ang pintuan o kaya pader na ito ay dapat na para sa seguridad ng lungsod. Ngunit kung ito ay masira, mabilis na lang para sa kanila ang madakip, mabilis na lang sa kanila ang masalakay. Ito ay para mapagpakumbaba si Amaziah. Verse 25. Kung ikaw ay lalayo mula sa Panginoon, ikaw din ay iiwanan ng Panginoon. Dahil lumayo si Amaziah sa Panginoon, nagsimula nang lumaban sa kanya ang maraming mga tao at namatay din, katulad na nangyari sa kanyang ama. Ang kanyang ama ay sumunod sa Diyos nang ang mga pari ay naroon pa, ngunit nang sila ay namatay, ay kinalimutan na niya rin ang Diyos. Si Amaziah at ang kanyang ama ay mayroong parehong kinahinatnan. Kaya kung titignan po natin ang buhay ng isang tao, dapat po nating tignan kung paano sila nagwakas. Dahil kung ano man ang nasa kanilang mga puso ay mailalabas din bandang huli. Halimbawa, si Joash, nung una sa kanyang paghahanda sa digmaan, ito ay maganda, maging si Amaziah ay sumusunod sa mga propeta. Talagang sinunod niya ang Diyos. Para bang sinusunod niya talaga ang Diyos. Para bang ginagawa kung ano ang tama at kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Sa simula ay ganun po ang itsura. Ngunit sa kanilang pagpapatuloy, bandang huli, ang kondisyon ng kanilang mga puso ay palayo ng palayo mula sa kalooban ng Diyos. Kamakailan lamang ay mayroon akong nakausap na grupo ng mga tao para sa akin, ang isang magandang wakas ay napakahalaga. Dahil mapagtatanto mo ito sa kanilang pagtanda. Sa kanilang pagtanda, sila ay mababago sa paraang hindi mo inaasahan. Maaring ang Diyos ay hindi nagbabago mula pa nung una ay alam na niya kung anong wakas ng tao. Ngunit katulad ng sinasabi ng Diyos kay Amaziah, nung una ay ginagawa niya kung ang tama sa kalugod-lugod sa Diyos, ngunit bandang huli ay hindi na siya kumikilos ayon sa kanyang kalooban. At bago pa man ito'y nangyari ay mayroon ng hatol ang Diyos. Ngunit hindi pa rin alam ng tao ang kanilang sariling puso. Kung tutusin ay nakikita ito ng Diyos. Kaya naman sa umpisa ay nagsisimula tayong sumunod hanggang sa unti-unti na tayong lumalayo. Maaring nagsimula na tayong mapagpala
At iniisip natin, wow, napakagaling ko, napakabuti ko, ako'y pinagpapala. Pagkatapos, magsisimulang lumayo ang ating puso mula sa kalooban ng Diyos. Kaya naman para sa atin, dapat po tayong manalangin sa Diyos palagi upang bandang huli ang ating puso ay hindi po lumayo sa kanyang kalooban. Paano po natin malalaman kung tayo ay lumalayo o hindi? Dapat po nating siyasatin ang ating mga puso at laging isipin, siyasatin kung ano ang ating nasa isip, nasa ating puso. Para sa kabanatang ito, para din po akong katulad ni Amazayas. May mga pagkakataon na sumusunod nga ako sa Diyos, ngunit kinakalkula din ang aking puso. Kaya naman ramdam ko kung ano man ang mayroon si Amazaya. Kaya dapat po natin siyasatin ang ating puso at ipanalangin na ito ay maprotektahan. Dapat po tayong maging tapat sa ating pagsunod hanggang sa kahuli-hulihan ng ating buhay. Kung hindi, tayo po ay magkakaroon din ng malagim na kahihinatnan. Naway tulungan po tayo ng Diyos. Hindi lamang po natin gagawin kung ano ang kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Bagkus ay magkakaroon din ng tapat na puso para sa Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon. Amin pong babasbasan ang mga pupunta sa kanilang prayer walk.
sabay. Alam mo kung ano nakakatawa? Yung mga taga-Japan nagdala naman ng apple. Mga Pilipino nagdala ng banana. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Salamat sa iyong mga salita na siyang nangungusap sa aming mga puso. Nais namin, O Diyos, na makipag-usap sa iyo sa verse 2. Ginawa ni Amazias kung ano ang kalugod-lugod sa harap ni Yahweh, ngunit hindi tapat ang kanyang pusong. Panginoon, narito kami ngayon sa inyong harapan. Ang nais namin ay ang sumunod sa iyo. Ngunit marami po sa aming mga buhay ang may kahinaan, may kakulangan. Kami ay madalas na magkalkula. Marami po sa aming mga puso ang hindi namin maisuko sa iyo. Ngayon ay gamitin po natin ang pagkakataong ito upang makipag-usap sa Diyos. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Naway maging katulad kami ng sinasabi sa Biblia na gagawin kung ano ang tama sa iyong harapan. Ngunit may mga pagkakataon din, O Diyos, na hindi tapat ang aming mga puso. Napakarami naming mga kahinaan. Sa isang banda ay sinusunod ka, ngunit sa isang banda ay sinusunod ang mundo. Patawaran mo kami, O Diyos, kung kami ay mayroong pagdududa sa aking pagsusunod. May mga pagkakataon na sinasabi ko, nagtatrabaho ko sa simbahan, ngunit bakit napakahirap ng sistema na mayroon? Na tinitingnan ko lagi kung anong sistemang nasa mundo. Panginoon, muli ay itama mo ang aking puso sa aking pagsunod sa iyo. Ayaw ko, O Diyos, na laging nagkakalkula. Ang lahat, O Diyos, ay dahil sa iyo. Ikaw ang Diyos ng amin pong mga buhay. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan dahil narito ang iyong mga salita. Panginoon, patawarin mo ako. Mula sa aking pagkabata, lagi kong kinakalkula kung gaano mo ako kamahal. May mga nais ako na mula sa iyo. Pagkatapos ay akin iyong kinakalkula ayon sa iyong pagtugon sa akin. Panginoon, tulungan mo ako
na huwag magkalkula bagkus ay sumunod sa iyo ng buong puso, huwag sumunod sa aking sariling nais bagkus ay mag-focus lamang sa iyo. Mga kapatid, sa atin pong pagtulog sa Diyos, sa inyong pagsisiyasat ng inyong mga buhay, may mga bagay ba kayo na nais ninyong lagi ninyong ikinokontra o kaya binabalanse sa Diyos? Sa atin pong Biblia, sinasabi po dito, kung kaya po nating maghandog at magsuko sa Diyos, kaya niya po tayong handugan ng mas marami pa. Ngunit kung pangahawakan natin ang mga bagay na minamahal natin, hindi po tayo makakatanggap mula sa Kanya. Hindi natin matatanggap maging ang mga bagay na nais niya ibigay sa atin. Tayo po ay mangusap sa Diyos, siya sa atin ang ating mga puso. Sabihin natin sa Diyos, Panginoon, nais kong isuko ang mga bagay na aking pinanghahawakan. Kung ito ay hindi mula sa iyo, O Diyos, akin po itong isinusuko. Atin pong kausapin ng Diyos. Sabihin natin sa Diyos kung ano ang mga bagay na para bang kinakalkula natin. At isuko ang lahat sa Kanya. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo. Bigyan mo kami ng simpleng puso at ng mapagpakumbabang puso upang ikaw ay makita namin bilang Diyos, upang amin pong maisuko ang aming mga sarili at masunod ka. Panginoon, tulungan mo kami, pakinggan mo ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay tumayo at nais po natin gumawa ng pangako sa Diyos na atin pong susundin ng Diyos hanggang sa dulo ng ating pong mga buhay. Naway pakinggan po ng Diyos ang ating panalangin. Diyos amang nasa langit, maraming salamat sa iyong pagpili sa akin. Kahit na ako ay hindi karapat-dapat. Kahit na ako ay nagkakasala pa rin. Ngunit ako, O Diyos, ay buong puso na nais sumunod sa iyo. Kahit na ang aking pananampalataya ay hindi laging malakas, ngunit ako, sabihin mo ang iyong pangalan, Ruth, ngayon nais kong gumawa ng pangako sa iyo, tipan sa iyo. Sa akin pong buhay hanggang sa kuliulihan nito, ikaw ay aking susundin. Naway ikaw ang maging Diyos ng aking buhay. Maging Diyos ka sa aking buhay. Hindi lamang ako susunod sa panlabas ng itsura, bagkus ay isusuko ang lahat sa iyo. Hanggang sa makita kita. Ito ang aking tipan sa iyo. Naway tulungan ako ng Diyos. Naway pakinggan ng Diyos ang aking panalangin. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Panginoon, ito ang aming panalangin sa iyo.
Panginoong Yesus, muli, nais namin sabihin sa iyo na ikaw ay nais naming sundin at hindi na kami kailan pa babalik sa mundo. Susundin ka namin, O Diyos, sa buong buhay namin. Ngayon, nais po nating ipanalangin ang ating mga cell leader at ang mga pastor sa bawat branch churches. Tayo pa'y sumunod sa Diyos ng buong puso. Dapat po tayo gumawa ng pangako na hindi natin susundin ang ating sarili bagkus ay susundin ng Diyos. Naway magkaroon tayo ng puso na handang sumunod sa Diyos ng buong puso. Ipanalangin ang ating mga cell leaders at ang bawat pastor ng bawat branch church. Panginoong Jesus, nakikita mo ang mga kapatiran na ito na nananalangin sa iyo. Pinapanalangin ang simbahan at ang bawat pastor. Ang lahat ng ito, O Diyos, nais namin pong ipagkaloob sa iyo, naway lahat ay sumunod sa iyo ng buong puso at gawin kung ano ang karapat-dapat sa iyong harapan. Na hindi dapat kami magkumpara sa iba, dahil walang sinuman, O Diyos, ang masihigit sa iyo. Ikaw ang pinakadakila sa lahat. Sa iyo, O Diyos, ay nasa amin na ang lahat. Panginoon, pinupuri ka namin. Pakinggan mo ang aming panalangin. Nais ko ring ipanalangin ang lahat ng mga nagtitiwala sa iyo, leader ng mundo. Naway tulungan mo, O Diyos, sa mga leader na ito mula sa iba't ibang mga bansa upang mamuhay ayon sa iyong kalooban. Gawin ang tama sa iyong harapan. Kanilang malalaman, O Diyos, na ang lahat ay dahil lamang sa iyo. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa ngalan ni Jesus. Tayo po ay tumayo at tumanggap ng pagpapala. Itaas ang ating mga kamay. At din pong isuko ang bawat nating mga kamay at itaas ang ating kamay. Panginoon, nakikita mo ang kamay ng bawat naming kapatarian, online man o on-site. Ang kanilang mga kamay ay bukas. Amin pong sinusuko ang lahat. At itinataas ang aming kamay sa iyo dahil ikaw lamang, O Diyos, ang totoong Panginoon.
Wala nang ibang Diyos bukod pa sa iyo. Ikaw ay karapat-dapat sa bawat naming papuri. Ang aming focus, ang aming puso ay sa iyo. Ang aming tenga ay makikinig lamang sa iyong mga salita. At kami ay nangungusap sa iyo, O Diyos. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, aking pinagpapalang bawat kapatiran. Kami ay magkakaroon ng puso na maunawaan ang katotohanan mula sa Biblia. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, kayo ay aking pinagpapala. Lahat ng kabutihan na mula sa kalangitan ay inyong matatanggap sa inyong buhay at maging sa inyong mga lipi. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, kayo ay aking pinagpapala. Sa ngalan ni Hesus, Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Amen.